Hello, hello! Tingnan natin ang sitwasyon mo for today, collective. Kamusta naman? Ako ay wala pang tulog. Kasi puyat sa work, saka sa Christmas party ng baby ko. Tingnan ang sitwasyon mo yung collective, ha? Lahat tayo ay busy at mukhang close off ka or busy. Ayaw magsabi ng sitwasyon. Okay, first card. Thank you, Tarot. Thank you. Please give me another 2 cards. Pero pagkakakilala ko na card reader, kahit sinong close off, kaya ko ang basahin. Bibigyan nyo nga lang ko ng time. Okay, thank you, Tarot. Thank you. Last one. Okay. Close up ka pero ang dami mong ganap. Siguro kasi nga holiday, lahat naman tayo. Okay. So, overall is nagka-cleansing ka. Tinatanggal mo yung mga negative sa'yo gamit or tao. Or sitwasyon din, palagay ko. Yes, medyo kina-cut off mo lahat. At gusto mo ng proposal sa isang tao at magkaroon ka ng makausap mo yung tao. May proposal ka for commitment. Gusto mo magkaroon ng conversation na sa taong to para magkaroon kayo ng, kung alam mo kung same page ba kayo. Okay? Kung hindi ito ang sitwasyon mo, huwag mong ipilit. Baka maaari ito malapit sa'yo or kung malapit sa'yo or ano ba yan, tawag dito, magamit mo in the future mo. Thank you so much. Ngayon, dahil iba ang reading natin, tingnan natin. Ang gusto ko i-clarify ang thank you, Tarot Angels, ang cut off mo. Dahil overall nga, tingnan natin kung ano talaga yung kina-cut off mo. Dumating na yung mini tarot ko, tapos tinitingnan ko kung kaya ko rin siya alagin sa energy ko. Naka-align naman. Kasi ang hirap kasi pag maliit siya. Kasi makapal pa rin siya, pero maliit siya. Parang cute niya. Cute niya natin. Tarot Angels, please clarify itong kina-cut off niya. Okay. Okay. So, okay. For the 2 of Cups, handa ka na mag-ending. Para sa, partnership na hindi ko man alam kung love to or what. Kasi minsan yung proposal, commitment, or tao na gusto mo makausap na on the same page, pwedeng hindi lang to love, diba? Pwedeng partnership sa work. Yan. So, kina-cut off mo para magkaroon, kina-cut off mo yung mga bagay na negative sa'yo para magkaroon ka na ng ending sa mga bagay na masalimuot nung nakaraan. Or para matapos yung pinagdaanan yung dalawa. Gusto mo na magkaroon ng stability, lakas ng loob, para ipagpatuloy kung ano man ang parang minasimulan na kayo nan before na parang na-cut off lang din. Dahil parang dati teamwork kayo nito, either sa work or sa love or something, kung ano man yung anuhan nyo, yung tag dito, yung pinagkakaabalahan nyo pareho. Basta nagkaroon na kayo, naging magka-work na kayo, nagkasama na kayo, something like that. Okay. So, ano ang pinapropose ng taong to? Siyempre, alam ko naman na yung commitment na yun. Pero parang malaman din natin. Iniiba ko lang yung reading ko kasi dati ganito talaga ako. Kina-clarify ko yung mga bagay-bagay. Okay. Reverse to eh. So, okay. Nagkaroon ka na ng judgment. Kaya ka handa na magpo-post sa isang bagay. Funny thing is, nung dati, parang abusive ka sa power mo. Ikaw yung may mali. Wala kang disiplina. Wala kang tawag dito. Dahil siguro to sa paternity issue mo noon. Sa father issue mo. Okay? So, parang dati. Ano mo nakakatawa? Okay. Gusto mo na nito ng matutunan yung mga bagay at magkaroon ka ng hard work kasama yung taon to, okay? Same pa rin naman, nga lang
may mga natutunan ka na. So, tingnan naman natin tong conversation. Ano bang pag-uusapan nila, Tarot Angels? Please tell me. Oh! So, ang balak yung pag-usapan, or balak mong pag-usapan is yung baka may marriage dito ha, or magsama or live-in or something like that. Ito na yung 10 of Cups mo. Ito na yung wishful fulfillment, emotional fulfillment. Ito na yon. So, nakita mo na sa taong to yung hinahanap mo lahat-lahat. Okay, so namulat ka na. Overall energy, nagja-juggle ka pa rin kung paano. Binabalance mo pa rin. Siguro, tingnan natin, bakit hindi niya pa rin magawa mag-move forward? Tarot Angels, thank you so much. Please, tingnan natin. Okay. Okay. So, hindi ka makagawa mag-move forward kasi marami kang anxiety at takot na baka siguro hindi na pumayag tong taong to. Kaya, andun ka pa rin sa pagdidesisyon, nag-choice kung gusto mo. Pero, ang nararamdaman mo sa taong to is parang siya yung soulmate mo or meron parang nung mga nakaraang buhay nyo naramdaman mo na parang nagkakilala na kayo, parang ganon. Gusto mo magkaroon ng reunion sa taong to na kaso nakatingin ka pa rin sa mga bagay na hindi na para sa'yo. So, pinipilit mo pa rin. So, ang pangit ng energy mo, be. May gusto ka, pero ayaw mo, nagja-juggle ka. Gusto mo magkaroon ng beginning, pero wala eh. So, tingnan naman natin ang sasabihin ng guidance. So, kung sabi magulo reading ko, ikaw yung magulo, promise. Ikaw yun. Sino ka man? Made up your mind. Kung hindi mo kaya, pakawalan mo yung tao kung ayaw mo sa kanya. Kung hindi ka sigurado, pakawalan mo. Bitawan mo. Ngayon, kung kaya mo nang ayusin yung buhay mo. Para ako ba yung okay. Sabi ng mo, Diyos ko, kung sino ka man, kung Libra ka man, Diyos ko, gumawa ka na ng choice na hindi nakikita ng mata mo. Okay? Ano lang ang nararamdaman mo? Dahil kahit anong gawin mo na pagbabalanse, na pinapatagal mo lang simula ng brand new beginning nyo, pareho ng taong to, ang gusto mo lang naman ay makasama siya. Pag hindi mo nagawa ng maayos yun, ang sabi ng guidance mo ay, ng guides mo, ay, kakaroon ka ng tower sa buhay mo. Ayaw mo ng pagbabago, ayaw mo ng ayos na pagbabago, gusto mo yung lahat babaksak sa'yo. Eh di, good luck. Yun na, hindi ako nag-sweet talk. Pag sweet. Pag hindi. Pasensyahan tayo. Okay? Bigay ka na ng good news. Diyos ko, sa tao. Tingin ko nahihirapan na din yun. Thank you so much, Collective. Ngayon, kung resonate to sa'yo, kung na-trigger ka sa akin, pasensya na. Pero sasabi ko yung totoo, para sa'yo to. Hindi to para sa akin. Comment and like. Kung may tanong ka, comment lang. Kung gusto nyo mag-pre-reading, pwede na din kayong mag-subscribe sa akin sa lahat. Tapos sabihin nyo, comment down. Yun lang yung para mag-exchange tayo ng energy. Pero hindi ako nagpapapollow. Kasi kung hindi naman kayo magpapareading, kasi naniniwala ako na kung ang energy natin ay naka-align, makikita tayo muli. Okay, bye! Smile!